Ciao raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Sa video na are ay linawin natin kung ano ga talaga ang permesso di soggiorno. Gaano ga talaga kahalaga ang dokumento na iyan para sa mga kagaya natin na non-EU citizens. Ano ga yung mga dahilan bakit nadidelay ang releasing ng permesso di soggiorno? At habang naghihintay na maretiro yung bagong permesso di soggiorno, ano ang karapatan ng isang estranyero? Meron kang pwedeng gawin para paisposta prima or mapaaga yung apuntamento sa kwestura para doon sa pagtimbro. Bibigyan din kita raga ng mga tips para mas mapabilis ang releasing ng permesso di soggiorno. Sagutin natin lahat ng yan. Ang detalye raga, doon na sigla, partiamo! Di ganong isang araw ay meron akong ginawa na video update regarding doon sa tempo para doon sa paghihintay sa releasing ng bagong permesso di soggiorno. Kaya ay suggest raga na panoodin mo ang video are para sa detalye. Take note ha, as of now ay hindi pa yan nararamdaman kasi nga i-implement pa nila yan at alam natin na hindi agad yan magti-take effect. Pero we are hoping na as soon as possible. Ngayon, isagutin natin, ano ga talaga itong permesso di soggiorno at gaano ga talaga kaimportante ang dokumento na iyan. Ang permesso di soggiorno o yung tinatawag din, para mas madaling maintindihan, na residence permit ay ang official authorization para sa isang non-EU citizen, kagaya nating mga Pinoys, para makapanatili ng legal din sa Italia. Ang permesso di soggiorno ang nagbibigay ng legalidad para sa paninirahan ng isang estranyero dito sa Italia. Kaya nga para maiwasan ang anumang irregularidad sa paninirahan sa Italia, maiwasan yung mga maaaring maging problema, mahalaga na ang permesso di soggiorno ay laging valid at hindi yan expired. Kaya maigi na maging malinaw sa isang estranyero, kagaya nating mga Pilipino din sa Italia, ang mga iba-ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng delay sa pag-release ng bagong permesso di soggiorno. Gaya ng experience ng madami, 3 months ng mahigit, 6 months ng mahigit, ang iba nga ay 1 taon ng mahigit, ay hindi pa rin nare-retiro ang bagong permesso di soggiorno. Minsan nga, pa-expire na yung bagong permesso di soggiorno ay doon pa lang makukuha. Kaya, kailangan na ulit na magre-renew. So, ara yung mga 4 na dahilan ha, isa-isahin natin. Unang dahilan ay dahil doon sa dami ng mga nagre-request. Kapag madami ang nagre-request or nagre-renew, posible talaga na tumagal. Gaya dati, kung maaalala mo paraga, nabalita noon na lahat daw ay kailangan na mag-adjourn na yung mga holder ng permesso lungo periodo. Kaya sobrang dami noon nang nag-adjourn na. Kaya nga nangyari ay di katagal nang napabigay na apuntamento sa kwestura. Dahil nga nang masyadong marami yung nag-adjourna. Kaya minsan nangyayari din na dahil nga sa dami ng volume of request, kapag ka naghulog sa posta, ay wala agad maibigay na date and time ng apuntamento doon sa kwestura. Kapag naghulog ka ng kit doon sa posta, wala silang maibigay na schedule. At ang sabi ay, ipapadala na lang daw via posta. Ihuhulog sa iyo, matatanggap mo kung saan ang residensya noong estranyero na yon. Kaya kapag ganyan yung situation, yung nangyari, mahirap. Kasi hindi mo alam kung kailan ang schedule mo at minsan ay hindi natatanggap yung sulat na yan. Second na dahilan, syempre, kapag incomplete ang documents na isinabit ay cause talaga yan ng delay. Pangatlo, may cases din na kwestura ay kailangan na gawin yung mga additional na verification. Kaya mas nagtatagal pa. Pang-apat, technical problems or administratibo. Kapag kasi mas kakaunti yung mga personnel na nagpa-process, lalo na doon sa kwestura, di ba? Kukunti yung mga nagpa-process doon, yan ay factor din kaya nagtatagal yung releasing, yung processing. Kung sakali na nandiyan ka sa ganyan na sitwasyon, expired na permesso di soggiorno mo at ang hawak mo lang ay yung recibuta postale na galing sa posta na ikaw ay maghulog ng kit, ang tawag din ng iba diyan ay talyando, mayroon ka pa ding karapatan na manirahan ng legal sa Italia hanggang sa
ma-release at ma-retiro mo yung iyong bagong permesso di soggiorno. Kaya nga lagi natin sinasabi na ingatan yung Ricevuta Postale dahil napaka-importante na document niyan. Habang hihintay mo na ma-retiro ang bagong permesso di soggiorno. Ara ang mga karapatan mo kahit na Ricevuta Postale pala ang hawak mo at hinihintay mo pa nga na ma-retiro yung bago mong permesso di soggiorno. Pwede ka na maglavoro at mabigyan ng kontrato di lavoro. Ikaw ay entitled din na mag-enroll sa mga corsi di formazione. Mayroon ding access sa National Health Service at sa iba pa na mga public services na galing sa gobyerno. Na-explain na noon sa mga previous vlogs na pwedeng umuwi o magbiyahe sa country of origin. Kagaya nating mga Pilipino, pwedeng magbiyahe, umuwi, okay, papuntang Pilipinas at pabalik sa Italia kahit na expired ang permesso di soggiorno. Basta kailangan lang ikaw ay nag-renew na at dala mo doon sa biyahe ang expired na permesso di soggiorno at saka yung Ricevuta Postale. Tapos ay kailangan, syempre, paalala lang ulit na huwag mag-i-stop over sa kahit na anong Schengen country. Lagi din natin na konsilyo na para ikaw ay mas sure, ikaw mismo ay direktang mag-inquire sa questura bago ka magbiyahe. Magtanong ka doon para ikaw ay mas kampante. At saka ikaw ay mas confident, mas maigi nga na gagawin yan bago ka pala ang bumili ng plane ticket. Ano naman ang pwedeng gawin kapag halimbawa, lampas-lampas na sa previsto na tempo ay hindi pa rin nare-retiro ang bagong permesso di soggiorno? Pwede na ang gawin mo mag-follow up ka sa questura. O kaya naman ay humingi ng assistance sa mga immigration lawyers. Pero alam natin, pag tayo ay nag-seek ng assistance sa kanila ay magastos yan. Okay? Ano naman ang tatlong tips na pwedeng gawin para maiwasan na ma-delay ang pag-release ng bagong permesso di soggiorno? Una, maging maagap sa pag-renew ng permesso di soggiorno. 60 days before ng expiration ng permesso di soggiorno mo, dapat ideal na ikaw ay mag-renew na. Magkumpila ka ng kit at ihulog mo na doon sa posta. Okay? Huwag gayahin yung iba na isang buwan ng mahigit na expired yung permesso di soggiorno ay hindi pa rin naiingle na mag-renew. Tapos ay saka mo problema. Kailangan hanggat maaari, prima posible, makapag-renew ka na agad. Para na sa ganoon, maiwasan na lalo pang ma-delay. Tandaan din na kung saan ang probinsya di residenza ay doon din ang questura na dapat na pupuntahan mo para mai-process ang iyong permesso di soggiorno. Pangalawa na tip, dapat syempre, kumpleto at saka tama ang pagkumpila doon sa kit. Pangatlo, dapat din na kumpleto ang mga dokumento na kailangan para sa pag-request o pag-renew ng permesso di soggiorno o pag-aggiorna ng Carta di Soggiorno. Additional na tip, sa araw ng apuntamento doon sa questura, maigi na dalhin lahat ng mga documents na kailangan o kaya naman ay dalhin din yung mga documents na sa tingin mo ay maaaring hingin sa iyo ng questura. Magdala din lagi ng Xerox copy, tsaka syempre yung original copy ng mga documents. Ibigay laang yung mga certain documents na hinihingi. Kapag hindi hinihingi, milyon na wag mong ibibigay. Kasi, supposedly, hindi yung kailangan. So, yun lang mga certain documents na hinihingi, yun ang dapat na i-provide. Isa pang tanong, pwede ga na ipa-isposta ang apuntamento sa questura? Halimbawa, naghulog ka ng kit sa posta, tapos binigyan ka ng ganitong appointment. So, pwede ga na yan na ipa-isposta mo? Di solito, kung i-isposta dopo ang apuntamento, mas malamang na pumayag ang questura. Pero kung i-isposta prima, okay, mas paagahin yung apuntamento, mas malamang na hindi sila papayag. Ang pagpapa-isposta ng apuntamento para sa pagtimbro sa questura ay sa questura mismo nire-request. Doon ka pupunta kung halimbawa na gusto mo magpa-isposta ng apuntamento. Ang approval ng questura, nakadepende yan sa disponibilidad ng questura. At dapat din, syempre, na mayroong valid na reason kung bakit ka nagpapalipat ng apuntamento. Sabi nga ay case-to-case basis. So,
Depende yan sa kwestura kung papayagan ka o hindi. Pero take note ha, na ang kwestura ay hindi obligado na kapag ka ikaw ay nag-request ay pagbibigyan agad ang request mo para sa ispostamento. So, depende yan sa kanila. Yun talaga. Sana naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang info ng video na are. Happy New Year sa iyo, Raga. Salamat sa panonood mo. Kita-kita tayo next year. Grazie, Raga. Alla prossima.